Riza, gising. Naalimpungatan ako sa pagtapik at dahan-dahang pagyuyog sa akin ng kung sino. Pagdilat ko ay mukha ni Sofia ang nabungaran ko. Agad na napabalikwas ako ng bangon. At base sa hapdi at bigat ng mata ko, ay alam kong hindi pa ganoong katagal akong nakakatulog. Kaya bakit niya ako gigisingin ng alanganing oras? Bigla ang pagdagsa ng kaba sa dibdib ko. Bakit? May nangyari ba? Tanong ko. Habang kinakapa ang phone ko sa gilid ng kama para makita ang oras. Tama ang hinala ko. Alas 11 pa lang ng gabi at alas 9 nang matulog ako kanina. 2 oras pa lang ang tulog ko. May bisita ka. Sabi niya at tsaka ko lang napansin ang mga tao sa likod niya. Nalaki ang mga mata ko nang makita ang pamilya ni Justin. Kompleto, ang mommy at daddy niya pati na rin sina lolo at lola. Pagkakita ko sa kanila ay bigla ang pagbagsak ng mga luha ko. Anong ginagawa nila dito ng ganitong oras? Isa lang ang naiisip kong dahilan at halos ayokong isipin ang bagay na iyon. Simula na mangyari ang pagsabog na iyon ay hindi na nagpakita ang mga magulang niya sa akin. Sila lolo at lola lang ang madalas na tumatawag para kumustahin ako. Kaya ngayong nandito sila ay parang sasabog ang puso ko sa kaba at panlulumo. Agad na lumapit si lola sa akin at tinabihan ako sa kama. Nang yakapin niya ako ay lalo akong humagulhol ng iyak. Shh! Tahan na apo at baka makasama sa baby mo. Rinig kong sabi niya habang hinahagod ang likod ko. Napatigil ako sa pag-iyak at kumalas sa pagkakayakap sa kanya. Po? Kinusot-kusot ko ang mga mata ko. Parang ngayon lang ako naalimpungatan ng tuluyan nang marinig ko ang sinabi niya. Baby ko? Baby? Napasingap ako. Halos hindi pa rin nagsisink in sa akin iyon. Nang dumating at matingnan ako ng private doctor ni na Attorney Christian at makumpirma nga ang hinala ni Sofia, ay tulala ako hanggang sa makaalis ang doktor. May mangilan-ngilan siyang ibinilin pero parang halos wala ko naiintindihan sa mga iyon. Hindi ako makapaniwalang sa kauna-unahang beses na ginawa namin iyon ay makakabuo na kaagad kami. At sa ganitong sitwasyon ko pa talaga nalaman iyon na hindi ko magawang magsaya dahil sa nalaman ko. Naghahalong pangamba at takot ang nararamdaman ko. Pangamba para sa magiging kinabukasan ng anak namin at takot na baka lumabas siya nang hindi man lang nakikilala ang tatay niya. I told you, Cassandra. Hindi na sana muna tayo sumama kina mama dito. We are just stressing her. Narinig kong sabi ni Judge Milano sa asawa nito. Lumapit naman ang mommy ni Justin sa akin at nakitabi sa amin ni Lola sa kama. Is it true, Riza? Are we stressing you out? Nakalabing tanong nito at hinawakan ng kamay ko. I'm sorry, Iha. Excited lang talaga ako nang ibalita nitong si Sofia na buntis ka. Kaya napaluwas agad kami dito. I'm sorry that we couldn't get in touch. Ayoko kasi namin na madamay ka sa kasong hinahawakan ni Justin. We are really sorry, Riza. Hingin pa umanhin nito sa sinabi niya ay lalo pang tumulo ang luha ko. Buong akala ko ay dahil wala ng balita kay Justin ay nakalimutan na nila ako. Pinoprotektahan lang pala nila ako. Wala akong masabi. Niyakap ko na lang agad sila habang umiiyak. Cassandra, stop making her cry. Sermon ulit ni Judge. Nang bumitaw ang mommy ni Justin sa akin ay inirapan nito ang asawa. Okay lang po, Judge. Masaya lang po ako na nakikita ko kayo ngayon. Sa wakas ay sabi ko habang pinupunasan ng mga luha sa mata at pisngi ko. Are you okay? Don't worry too much. We are doing everything to find him. Just be strong and healthy for your baby. I know my son would make a fuss if something happened to you and his child. Sabi ni George. Kinagat kong ibabang labi para magpigil ng iyak. Pakiramdam ko ay tanggap na tanggap nilang anak ko kahit halos 1 buwan pa lang siya sa sinapupunan ko. We're really sorry for barging in this late, Riza. Naabala pa namin ang tulog mo. Sabi naman ni Lolo. Umiling ako. Wala po yun, Lolo. Halos kakahiga ko rin lang naman po dahil maghapon na akong nakatulog kanina.
Sabi ko at napahawak sa tiyan ko. Nakakaantok po pala talaga kapag... Nangingiting sabi ko. Nagtawanan kami dahil doon. Saglit na nagkwentuhan pa kami bago sila umalis. Nalaman ko kay Lola na bantay sarado ng media ang bahay nila Justin sa Manila at pati na rin ang rest house nila sa Tagaytay. Kaya ingat na ingat sila sa mga pinupuntahan nila dahil nag-aalala sila na madamay ang kahit na sino. Kaya ngayon ay sinadya nilang bumisita ng ganitong oras para hindi makatawag ng pansin. Pinaalam din nila na nagpadagdag sila ng tao para magbantay dito sa bahay nila Attorney Christian. Lalo na ngayon na kahit mayroon ng lead sa mastermind ay kailangan nilang manahimik dahil wala pang balita kay Justin. Kinokolekta pa ni Attorney Christian ng mga ebidensya na makapagtuturo sa totoong suspect. Sa ngayon ay kailangan niyang magpanggap na walang ginagawa para hindi mabulilyaso ang plano nila. Malaki ang hinala ni Attorney Christian na isang malaking tao ang sangkot sa kasong ito at malaki ang posibilidad na ginamit nito ang media para mailigaw ang mga humahawak sa kaso at mapagtakpan ang identity ng mga ito. Kumusta ang pamilya mo, Riza? Alam na ba nila? Tanong ng mommy ni Justin bago sila umalis. Umiling ako at napayuko. Saka ko na lang po ipapaalam sa kanila. Ayoko pong mag-alala sila sa akin at gusto ko pong kasama si Justin kapag sasabihin ko na sa kanila. Sunod-sunod na napalunok ako. Hinagod ni Lola ang likod ko at niyakap ako. Everything will be okay po. Justin will be back for you and his child. Alo nito sa akin. Nagdala kami ng mga fresh fruits galing sa farm. Riza, pinapitas ko yun kanina para sa'yo. Nakangiting sabi ni Lolo. Salamat po, Lolo. Nag-abala pa kayo. Sus! Tarik na tarik ang araw kanina ay nangulit pa iyan sa mga trabahador para makapamili ng maayos na mga prutas. Tukso ni Lola sa asawa. Tumawa si Lolo. Ikaw nga ay excited pang pumunta dito. Hindi ka nakatulog sa biyahe. Pabiling-biling ka lang sa upuan. Hindi naman ako nahihilo sa biyahe kundi sa kakatingin sa'yo. Ganting pangaasar naman ni Lolo. Sabay-sabay kaming napatingin kay Judge nang tumawa siya ng malakas. Sinamaan kaagad siya ng tingin ng asawa. What happened, son? Usisa ni Lolo. Tumatawang naiiling si Judge. Nothing, Dad. It's just that Cassandra cried when we heard the news. Magkakaapo na daw siya. Ibig sabihin daw ay lola na din siya. I guess she's afraid she'd eat fast because of her grandchild. Naiiling na sabi ni Judge. Pinagahampas siya sa braso ng asawa. Do you really have to reveal that? Huh? Umiirap na sabi nito. Napangiti ako. Naku, baka nga po mapagkamalan na anak niya magiging baby namin. Walang mag-aakalang may apo na kayo. Sabi ko, mas mukha pa siyang bata sa akin. Pulang-pulang pisngin ng mommy ni Justin ang titigan siya ni George. Inirapan lang niya ang asawa at nilapitan ako. Ingat ka dito ha, anak. Sabi niya na ikinagulat ko. Mukhang napansin niya iyon kaya pinisil niya ang kamay ko. I can call you that now, right? And please call me mommy. Riza, di ba sabi ko naman sa'yo, ako na talaga ang magiging susunod na nanay mo? I knew it when I first saw you. When I first saw how Justin looked at you, alam kong hindi ka napakakawala ng anak ko. Nakangiting tumango ako. Sige po, mommy. Naiyang sabi ko. Napatili pa siya na ikinatawa ko. Did you hear that, my dear husband? Parang batang pagyayabang nito sa asawa. Call us if you need anything, okay? Sabi ni George pagkatapos iabot sa akin ng isang card. Agad na umiling ako. Naku George, wag na po. Please Riza, we can't be here with you anytime because of the situation kaya kahit ito na lang muna. Don't hesitate to use it, okay? Pagbaba namin para ihatid sila, ay nasa baba na sina Attorney Christian at Sofia. Nagbatian sila, saglit at nagpaalam na rin naman agad. We'll get going, Riza. We'll visit you again. Paalam ni George. Tumango ako at pagkatapos ng ilan pang paalala ni na Lola, ay tuluyan na silang nagpaalam. Rex, sumama ka sa pagsundo dun sa 2 tao na kinuha ni George para makasama niyo dito. Rinig ko pang bili ni Attorney Christian sa driver niya. Antok ka na ba, Riza?
Tanong ni Sofia nang lumabas saglit sa Attorney Christian para bilinan pa ang driver niya. Umiling ako at ngumiti. Inaantok ako kanina pero nawala nang dumating sila. Natatawang pag-amin ko. Nakita ko ang oras at halos mag-aalauna na ng madaling araw. Great! Netflix muna tayo. May na-download akong movie kanina. You what? Sabay kaming napatingin sa pintuan ng pumasok na mula doon si Attorney Christian. Naglakad siyang palapit sa amin sabay agaw ng remote sa kamay ni Sofia. Do you know what time is it now, Sofia? Tanong niya habang inilalahad ang kamay para sa remote. Give me that. You're not watching. Who cares about the time? Wala naman akong pasok bukas. I can wake up whenever I want. Nakapamewang na hinarap siya nito at tinitigan. I don't care about the time either. I care about our baby. Diretsong sabi nito. Nanlaki ang mga mata ni Sofia. Napasingap din ako dahil sa gulat. Ang akala ko ba hindi niya pa sinasabi kay Attorney Christian? What are you talking about? Bumuntong hininga si Christian at napatingin sa akin. Kumurap-kurap ako. Please, excuse us, Riza. Sabi niya tinawakan sa braso si Sofia. Pumalag naman si Sofia at agad na naupo sa sofa at pumindot sa remote. Riza, come here. Don't mind that. Napatili siya. Napatutop ako sa bibig ng pangkuin siya ni Attorney Christian. Ano ba? Ibaba mo nga ako? Riza, you should rest too. It's quite late. Justin would kill me if I won't look after you. Bilin niya saka nagsimula na maglakad habang buhat si Sofia. Ibaba mo nga ako! Patuloy pa rin sa pagpalag si Sofia. No, we'll talk. Wala ko sasabihin sa'yo. Ibaba mo ako. Isa. I won't. Dalawa. Ano ba? Tuloy pa rin sa pagwawala si Sofia. Don't provoke me. You know what's bound to happen whenever you count like that. Patuloy pa rin sila sa bangayan habang paakyat sa taas. Napapailing na naglakad akong papasok sa kusina para magtimpla ng gatas. Kailangan ko yata ng tulong ng gatas para makatulog ulit. Wala sa sariling napakapako sa tiyan ko. Kahit papaano ay nababawasan ang pangamba ko dahil sa presensya ng pamilya ni Justin. Pakiramdam ko ay hindi na ako nag-iisa sa laban na ito. Bilisan mo nang bumalik, honey. Hindi ko iiritong anak mo kapag hindi ka bumalik agad. 1 year later. Happy 3 months old na po. Masayang bati ng daddy ni Sofia habang karga-karga ang apong si Cyrus na ngayon ay nagsa-celebrate ng ika-3 buwan. Nauna lang ng 2 linggo si Sofia na mga anak kaysa sa akin. Ang gwapo-gwapo naman talaga ng apo ko. Salamat sa lahi, Christian. Nakatawang sabi pa nito. Natawa ako nang agad na nagmaktol si Sofia dahil sa sinabi ng sariling ama. Daddy naman, layo-layo na mukha ni Cyrus dyan. Tingnan mo nga ang bilog ng mga mata. Natawan na din ang daddy ni Attorney Christian na nakikisilip din sa apo. O siya, kahit mata lang naman ang nakuha sa'yo. Sige na, payag na. Patuloy pa rin sa pangangantsaw na sabi ng matandang abogado. Kitang-kita ko ang pag-irap ni Sofia at paglapit sa gawi ko. Agad na napangiti siya at nilapitan ng anak kong halos kakatulog lang. Ay, tulog na si Zion? Halos pabulong na tanong niya at saka umupo sa tabi ko. Nangingiti na tumango ako. Halos kakatulog lang yan. Ang tagal nga bago nakuha ang tulog. Inaantok na kasi siya kanina bago nag-video call si na Lola. Alam mo na, napangiti ako. Walang araw na hindi tumatawag ang pamilya ni Justin sa akin para mga musta at makita kahit sa camera lang sa Zion. Sa ngayon ay nasa Amerika sila Lola dahil hindi kaya ni Lola ang tindi ng init dito sa Pilipinas. Ang mommy at daddy naman ay madalas tumalaw dito. May good news ako, Riza. Halos pabulong na sabi ni Sofia. Tumingin muna siya sa gawin ng asawa bago nagpatuloy sa pagsalita. May concrete lead na yata si Christian kung nasaan ang main suspect sa arson sa hotel sa Baguio. Kumikilos na mga pulis para mahuli. Sa sinabi niya ay nabuhayan lalo ako ng loob. Noong nakaraang taon ay pumutok ang balitang ang mga nawawalang biktima sa pagsabog na naganap sa hotel sa Baguio ay itinatago ng sindikatong may pakana ng lahat ng iyon. Napag-alaman din na
Ang namatay na kliyente ni Justin na si Mr. Villaluz ay kasangkot sa mga ito. Pilit na pinigilan ng asawa nito si Mr. Villaluz kaya nagpa siya itong sapilitang kumala sa grupo. Ilang linggo matapos itong kumalas ay nakatanggap ang matanda ng maraming death threats kaya naging balisa ito at nagpa siyang magsumbong na sa kinauukulan. Pero bago nito iyon nagawa ay pinatay na ito sa sarili nitong bahay. Ilang araw matapos mapatay si Mr. Villaluz ay ang asawa naman nitong isinunod at ang primary suspect na si Jonathan Villaluz ay nahuli na ng mga otoridad bago matapos ang taon. Umamin ng ampon ng mag-asawang Villaluz na siya ang pumatay sa mag-asawa. Nang tanungin kung sino nag-uutos sa kanya na gawin iyon ay hindi na ito nagsalita pa. Halos isang buwan bago ang final hearing ng kaso ni Jonathan ay binawian ito ng buhay sa kulungan. Suicide ang pinalabas na dahilan ng pagkamatay nito. 6 na buwan na ang tiyan ko nang malaman ni na inay ang tungkol sa pagbubuntis ko. Silang dalawa ni RC ang dumalaw sa ospital ng mga anak ako dahil ang tatay ay nasa Baguio daw at kasalukuyang abala sa pagpapasaka sa bagong lupang nabili niya doon. Dahil sa tindi ng sitwasyon ay hanggang hospital lang sila. Kahit gusto rin man sumama ni inay dito sa bahay ni na Attorney Christian para tumulong sa pag-aalaga. 6 na buwan na ang tiyan ko nang malaman ni na inay ang tungkol sa pagbubuntis ko. Silang dalawa ni RC ang dumalaw sa ospital ng mga anak ako dahil ang tatay ay nasa Baguio daw at kasalukuyang abala sa pagpapasaka sa bagong lupang nabili niya doon. Dahil sa tindi ng sitwasyon ay hanggang hospital lang sila. Kahit gustuhin man sumama ni inay dito sa bahay ni na Attorney Christian para tumulong sa pag-aalaga kay Zion ay naging mahirap dahil sinabihan kami ng pamilya ni Justin na dumistansya muna sa pamilya ko dahil baka pati ang nananahimik nilang buhay ay madamay sa gulo. I can't risk my family's safety kaya sinabihan ko na lang silang bumalik at halos araw-araw din ay tumatawag ako sa kanila. Lalo na sa mga bagay na hindi ko alam sa bata. Madalas din naman dito ang mommy ni Sofia at kahit kay Zion ay sobrang nahuhumaling din siya. Sa kanya na rin ako personal na nagtatanong kapag may mga hindi ako alam. Hindi nabanggit si Justin eh. Pero wag ka mag-alala, Riza. Magtatanong ako mamaya sa kanya. Tumango ako at sinulyapan ang tulog na si Zion. Napangiti ako nang makita ang medyo kunot na noon niya. Lalo siyang nagiging kahawi ni Justin kapag naiirita siya. Nga pala Riza, nang babae na ba si Justin simula nung naging kayo? Maya-maya tanong ni Sofia. Ha? Hindi pa naman yata. Palagi naman kasi kami magkasama kaya hindi siguro nakakapambabae. Bakit mo na itanong? Kapag may tumatawag sa phone niya, lumalayo ba para makapag-usap? Kumunot ang noo ko at saglit na nag-isip. Nung minsang nasa kondo niya kami, may tumawag tapos lumabas para makapag-usap. Talaga? Sino yung kausap? Babae ba? Tanong pa rin niya. Umiling ako. Hindi ko na tinanong. Bakit ba? Si Christian kasi. Nakasimangot na sabi niya at sinulya pa ng asawa na karga-karga na ngayon ang anak nilang si Cyrus. May babae? Namilog ang mga mata ko. Lumapit siyang bahagya sa akin bago bumulong. Kapag gabi, madalas may kausap siya sa phone. Lumalabas pa siya sa kwarto kapag makikipag-usap. Nakakaduda, di ba? Baka naman ayaw lang niyang maingayan si Cyrus. Sana lang, yun lang talaga dahilan niya. Kung hindi, patay siya sa akin. Nagigigil na bulong niya habang sinasamaan ng tingin si Christian. Natatawang napapailing na lang ako. Ibang klase talaga silang dalawa. Kahit may anak na ay wala pa rin tigil sa bangayan. Parang aso at pusa. Naalala ko tuloy ang kinuwento ni Justin na hindi niya akalaing silang dalawa magkakatuluyan sa huli. Hapon nang dumating sina Attorney Leonard kasama si Troy. Gising na si Zion kaya salitan nilang nilaro ang anak ko. Saka na muna siya, Nard. May anak ka na naman ah. Bakit kasi hindi mo sinama? Reklamo ni Troy nang naunang kargahin ni Attorney Leonard si Zion at ilang beses na nagpakuha ng pictures. Sira ka ba? Alam mo namang ang daming palaging tao dyan sa labas. Ayoko nang ma-expose yung baby ko. Baka gawin pang model. Nagyayabang na sabi nito. Babae naman ang naging panganay nito na ngayon ay mahigit ng 1 taon.
Bakit kasi hindi ka pa mag-asawa, Iho? Rinig kong tanong ng daddy ni Attorney Christian kay Troy. Oo nga naman, Troy. Nahuhuli ka na sa mga iyan. Sabat din ng daddy ni Sofia. Lalaki kasi ang gusto niyan, Dad. Kantsaw ni Attorney Christian. Tawanan at biruan ang nangyari habang nandoon silang magkakaibigan. Hindi ko alam kung sinadya ba nila pero hindi ko sila nakikitaan ng lungkot at pangamba tungkol sa sitwasyon ni Justin. Siguro ay ayaw nila ipakita sa akin iyon. Napatingin ako sa phone ko nang biglang mag-ring iyon. Si RC. Napangiti ako at agad na sinagot ang tawag. Malamang inasa Baguio na siya ngayon kaya iinggitin niya na naman ako. Oo na, ikaw nang nasa Baguio. Bes! Kumunot ang noo ko nang mahibigan ang panginginig sa boss niya. Bakit, RC? May problema ba? Nag-aalalang tanong ko. Bes, nakita ko siya dito. Halos nauutal na sabi niya. Rinig kong buhos ng ulan sa background kaya hindi ako gaanong sigurado kung nanginginig ba talaga ang boses niya o ano. Sino? Tanong ko. Hindi ko alam kung bakit bigla ang pagsalakay ng kaba sa dibdib ko. Ilang sandaling natahimik ang kabilang linya. Sino nakita mo dyan, RC? Ulit ko sa pag-akalang hindi niya ako narinig dahil sa lakas ng ulan. Si Attorney Justin. Buhay siya, Bes. Nakita ko siya. Halos pasigaw na sagot nito. Pagkatapos ng tawag ni RC ay agad ko sinabi iyon kay Sofia at siya naman ay agad na sinabi kay Attorney Christian. Ramdam ko ang panginginig ng mga tuhod ko at ang malakas na pagkabog ng dibdib ko. Napapikit ako habang dinadama ang dibdib ko. Please, Diyos ko. Sana po iligtas siya kung nasaan man siya ngayon. Mahinang usal ko at agad na napadilat nang marinig ang inggit na sayon. Nilapitan ko siya agad at parang tinapik-tapik sa hita. Sa itsura niya ay parang hindi pa naman siya magigising at mukhang naistorbo lang dahil sa saglit na pag-hysterical ko kanina. Nang ikwento ko yun kay Sofia. Riza. Lumapit si Sofia sa gawi ko at agad na napatigil nang makita ang ginagawa kong pagtapik sa hita ni Sayon. Tumango ako at sumenyas. Siya na sumunod ako sa kanya. Sinilip ko si Sayon at agad na iniwanan siya nang makitang payapa na ulit ang paghinga niya. Sumunod ako kay Sofia na alam kong sa garden nagpunta. Manang, pakitingnan-tingnan po muna si Sayon. Mag-uusap lang kami sa garden. Biling ko sa kasambahay na nakasalubong ko bago tuluyang lumabas. Sige Riza, ako na bahala. Sa garden ay naabutan ko nakatayo si Sofia sa gilid ni Attorney Christian at halatang pinapakinggan ang pakikipag-usap nito sa telepono. Nang maibabanan niya ang tawag ay agad na nagbilin ito sa isang bodyguard. Anong balita? Tanong ko. Nang makalapit sa gawin nila, sabay na napatingin ang mag-asawa sa akin. Sir, may tawag na mula sa may-ari ng convenience store sa Baguio. Sabay lapit ng bodyguard na kausap niya kanina. Agad na tumango sa Attorney Christian at tiningnan ako. I am confirming what your friend have said. Kakausapin ko lang yung may-ari. Upo ka muna, Riza. Sabi niya at tumayo na. Nang makaalis na siya ay hinawakan ni Sofia ang kamay ko. Don't worry too much, Riza. I am sure Justin is safe. Pag-aalo niya. Sa tingin mo, siya talaga yung nakita ni RC? Tanong ko. Lumamlam ang mga mata niya at tinagod ang likod. He may be right, Riza. Kasi hindi naman common ang features ng boyfriend mo para ipagkamali siya sa kung sino. Sagot niya at ngumiti. Relax ka lang ngayon. Ngayon pa ba na mayroon ng lead ng mga pulis kung saan posibleng hanapin si Justin? Kung siya talaga yun at nasa Baguio lang siya, bakit? Bakit hindi niya malang ako tinatawagan? Bakit hindi malang siya nagpaparamdam? Nanikip ang dibdib ko sa halo-halong emosyong nararamdaman ko ng mga oras na iyon. Para bang mayroong malaking butas sa dibdib ko na matagal nang hindi napupunan. Shh! Huwag kang umiyak, Riza. Baka abutan tayo ng sungit dito. Sabihin pinaiiyak kita. Nakangusong sabi niya. I'm sure he has a reason kung bakit niya yun ginagawa. Anyway, kung totoo man na nandyan lang siya sa paligid, malamang ay hindi makakatiis iyon kapag nakita niya ang laman ng accounts ko.
Ang dami kayang pictures ni Sayo na naka-upload doon. Hindi ko alam kung matatawa ako sa sinabi niya o ano. Pero kahit papaano ay kumalma ng bahagya ang nararamdaman ko. Nang makita namin papalapit na si Attorney Christian ay napaayos agad ako ng upo at sinundan siya ng tingin hanggang sa makaupo sa tapat namin. Ano, Christian? Si Justin daw ba iyon? Tanang agad ni Sofia sa asawa at agad na lumapit sa gilid nito. Did you spill milk in your chest again? Kunot ang tanong ni Attorney Christian sa halip na sagutin ang tanong ni Sofia. Agad na napatingin si Sofia sa dibdib niya na halata nga ang pagkabasa doon. What else do you think it is? You're... Pilyang sagot ni Sofia pero napatigil din ang tingnan siya ng masama ni Attorney Christian. Napapailing na napapangiti ako sa panonood sa kanila. Tumikim sa Attorney Christian na makita ang reaksyon ko kaya agad na umayos ako ng upo at inintay ang sasabihin niya. I have talked to the owner of the convenience store na sinabi ng kaibigan mo and I requested for the copy of their CCTV footage inside and outside of the store. He will email it later tonight or probably tomorrow. And to make it sure, nagutos na rin ako ng mga taong posible maghanap sa mga lugar malapit doon sa convenience store. Let's just wait for the report and for the footages. Tuloy-tuloy na sabi niya at tinignan ako. Are you okay? Tanong niya. Ngumiti ako ng pilit at tumango. Don't worry. We can now focus for the searching. Nasa prosecution na ang kaso at ilalabas na nila kung sinong mastermind. Huh? So hindi ka na busy this week? No more late night talks to someone over the phone? Tanong ni Sofia. Umismid sa Attorney Christian sa asawa. I'm not cheating on you, if that's what you're thinking, my dear annoying wife. Nakataas ang kilay na sabi nito. Mukha annoying to. Hoy Christian, makita ko palang pagmumukha mo inis na ako ha? At sino hindi magdududang ng bababae ka? Gabi-gabi, lumalabas ka ng kwarto para makapag-usap dyan sa phone mo. At nagdidelete ka pa talaga ng call history ha? Sino hindi? There, carry my phone with you all day. Sleep it if you want. Sabi ni Attorney Christian sabay tayo at hilot sa tenga. Selos ng selos. Kala naman Habol pa nito at tuluyan na kaming iniwanan at pumasok na sa loob. Oh, but, hoy, sino naman may sabi nagsiselos ako, aber? Habol pa ni Sofia pero hindi na siya sinagot ng asawa. Natatawang pinanood ko siyang halos patayin na sa irap ang likod ni Attorney Christian. Hindi ka naman daw pala ipagpapalit eh. Kantsaw ko. Kitang-kita ko ang pagpula ng mga pisngin niya na idinaan na lang niya sa pag-irap at pag-make face. Kung tititigan ay masawig talaga niya sa Cyrus pero hindi yun gaanong pansin dahil lalaki ito at kapag umingiti ay kahawig ng ama. Kinaumagahan ay maaga ko nagising para makibalita sa sinabi ng may-ari ng convenience store sa Baguio. Pagbaba ko ay saktong pagbabari ni Attorney Christian kasama ang 2 tauhan niya. Sa itsura ng mga ito ay mukhang hindi sila natulog magdamag. Nang makita ko ni Attorney Christian ay nilingon niya ang 2 kasama at pinauna ng bumaba. Magkakape ba kayo? Sige na, magkape ka muna. Mukhang wala kayong tulog. Agad na umiling naman siya at itinuro ang couch para doon kami mag-usap. We have reviewed the CCTV in the store that day, Riza. But unfortunately, walang kahina-hinalang lalaki ang pumasok doon kahapon base sa description ng kaibigan mo. And for the footages outside the store, isa lang ang gumagana and it was really not credible because of the heavy rains yesterday. Bukod sa malabo ang kuha, ay masyadong malayo iyon sa parte kung saan nakita ng kaibigan mo si Justin. Tuloy-tuloy na paliwanag niya at ipinakita sa akin ang isang print kung saan nandoon na lalaking sinasabi ni RC. Tama nga sa Attorney Christian dahil halos hindi na mahagip ang lalaki at sa sobrang layo ay malabong ma-identify ang mukha nito. But the build was indeed kinda looked like him. Hindi kaya na malikmata lang sa RC?